Sa isang tahimik na baryo, may isang malaking puno ng balete na tinuturing na tahanan ng isang kapre. Ayon sa mga matatanda, ang kapre na ito ay matagal nang nagbabantay sa punong iyon at hindi pinapayagang may manggulo sa kanyang teritoryo. Isang araw, si Nardo, isang batang magsasaka, ay nagpasyang magpahinga sa ilalim ng punong balete matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Hindi nagtagal, nakatulog siya ng mahimbing. Nagising si Nardo sa tunog ng malalaking yabag. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang higanteng lalaki na may balbas, nakaupo sa sanga ng puno, naninigarilyo ng malaking tabako. Ito na ang kapre, na matagal na niyang naririnig sa mga kwento. "Ikaw ba si Nardo?" tanong ng kapre, na may mababang boses. "Opo, ako nga," sagot ni Nardo, nanginginig sa takot. "Pasensya na po kung nagulo ko kayo." Ngumiti ang kapre at nagsabing, "Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Matagal na kitang pinagmamasdan at alam kong mabuti kang tao." Nagulat si Nardo at tinanong, "Bakit po ninyo ako pinagmamasdan?" "Matagal na akong nagbabantay sa punong ito at sa mga taong nagmamalasakit sa kalikasan. Nakita ko kung gaano ka kasipag at kung paano mo pinapahalagahan ang kapaligiran. Gusto kong ipaalam sa iyo na may gantimpala ang kabutihan mo." Biglang nagliwanag ang paligid at nakita ni Nardo ang maraming gintong barya sa ilalim ng puno. "Ito ay para sa iyo, Nardo. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng iyong pamilya at ng buong baryo," sabi ng kapre. Lubos ang pasasalamat ni Nardo at pinangako niya sa kapre na gagamitin niya ang kayamanan para tulungan ang kanyang pamilya at mga kababaryo. Mula noon, naging masagana ang buhay ni Nardo at ng kanyang komunidad, habang patuloy na nirerespeto ang punong balete at ang kapre na nagbabantay dito.